Magandang araw sa lahat ng magulang at pamilya. Gusto ko lang pag-usapan natin yung isang bagay na sobrang common sa atin, yung tinatawag na breadwinner system. Yung idea na may isang anak, kadalasan yung panganay, na siya ang sasalo ng halos lahat ng gastusin ng pamilya. Alam ko, para sa marami, parang normal na ito. Parang parte na ng pagmamahal at utang na loob. Pero tanungin natin sarili natin, fair ba talaga ito sa mga anak? Ang mga anak natin hindi ipinanganak para maging retirement plan o tagasalo ng lahat ng responsibilidad. Ipinanganak sila para mangarap, matuto, at bumuo ng sarili nilang buhay. Kapag binigyan natin sila ng sobrang bigat na obligasyon, parang kinukuha natin yung pagkakataon nilang pumili para sa sarili nila. Totoo, maraming sakripisyo ang pagiging magulang. Pinaghihirapan natin ang lahat para sa kanila. Pero hindi dapat kapalit nito ay obligasyon na bayaran nila tayo balang araw. Ang tunay na pagmamahal hindi naniningil. Kapag ang isang anak ang naging breadwinner, madalas napuputol o nadedelay yung mga plano nila, tulad ng pag-aaral pa, pag-ipon para sa sarili, o pagbuo ng sariling pamilya. Minsan, nakakaramdam pa sila ng guilt kapag gusto nilang unahin yung sarili nila. Paano kung baguhin natin yung sistema? Imbes na mag-expect tayo na may isang sasalo ng lahat, turuan natin ang mga anak natin na maging responsable at independent. Turuan natin sila tumulong, pero hindi dahil sa napipilitan, kundi dahil gusto nila. Bilang magulang, pwede rin tayong magplano para sa sarili nating future. Mag-ipon hanggat kaya, maghanda, at huwag iasa lahat sa mga anak. Sa ganitong paraan, mas nagiging healthy ang samahan ng pamilya. Isipin niyo yung pamilya na nagtutulungan dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa pressure o utang na loob. Mas magaan, mas masaya, at mas totoo. Kaya sana, simulan natin ang pagbabago. Bitawan natin yung expectation na may isang anak na kailangang magsakripisyo para sa lahat. Bigyan natin sila ng kalayaan na mabuhay para sa sarili nila. Dahil ang mga anak natin, hindi lang dapat nabubuhay para sa atin, dapat nabubuhay din sila para sa sarili nila.